Noon po kasi ako, pag bagong gising ako, maraming masakit akong nararamdaman sa katawan ko. At saka yung aking tuhod, konti lang akong malakad, masakit na yung paa ko, yung tuhod ko. Hindi ako makasakay ng LRT kasi mataas ang hagdanan ng LRT. Kaya sabi ko, Diyos ko, hanggang sa tingin na lang ata ako sa LRT, hindi na ako makasakay. Nung ano yun, nagkaroon ng bombing ang LRT. Sabi ko, mapatay, wala na yata ang LRT, hindi pa ako makasakay. Yun nga, yung gout daw, acidic pa ako. Lagi kasing masakit ang sikmura ako. Siguro, nagiging acidic ako doon sa gamot na iniinom ko araw-araw. Hindi naman pa ako natatanggal, ilang taon na ako nag-inom ng nagaano na yung puso ko sa pag-inom ng gamot. Nagkaroon ako ng isa pang karamdaman sa ko. Doon sa may singit natin, maraming bukol na tumubo sa akin. Yung babaw ng skin ng natin, talagang, oo. Sa kakahugas ko nga, nagsusugat na siya. At siyempre, nahihirapan ako, masakit, hindi ako makatulog. Umiiyak na nga ako sa asawa ko. Sabi asawa ko, ano magagawin natin dyan? Lahat na lang ng nasa iyo naman. Nang magpunta ako sa Doc Alternativo, doon marami akong nakita. Tinuruan nila ako talaga at pinag-under ako ng cleansing. Nag-cleansing ako, uwi ko sa bahay ko, dala ko ang isang set talaga ng cleansing. Thanks God naman. 2 days lang talaga. Ang ganda ng naging reaction sa akin. Natanggal yung natuyo talaga agad yung bukol sa singit ko. And after that, nakakatulog ako ng magdamag. Natapos ko yung 7 days na talagang maayos ako. Nakapalik ako sa Cubao. Blooming na raw ako, sabi nila. Sabi niya, anong ginawa mo? Ay, nag-undergo lang ako ng cleansing. Naging maayos na yung pakaramdam ko. Kaya yung mga bawal talagang sinunod ko. At saka hanggang ngayon, hindi na nga ako talagang gumaling ako kasi nung magpatingin na ulit ako sa doktor, wala naman kasi talaga na silang nakita sa aking karamdaman. So wala na po yung gout? Wala na po. Kaya ngayon, hanggang ngayon, malakas na ako. Kaya kahit saan akong lugar pumupunta, sama-sama. Kaya sabi ko nga, thanks God, dahil dito sa Doc Alternativo, nakakasakay na ako ng LRT. Kala ko hanggang pangarap lang akong makasakay ng LRT. Kayo, sa mga tao pong na hindi pa po ng Doc Alternativo, pinagpapayo ko lamang po sa inyo, lalo na kung may karamdaman kayo, huwag na po kayo magdalawang isip pumunta sa Doc Alternativo. Tiyak na sulit naman po ang inyong pagpunta sa Doc Alternativo at ang inyong karamdaman ay sigurado akong gagaling kayo dito sa Doc Alternativo. Maganda po ang advocacy ni Doc Ed. Matutulungan po talaga tayo ng mga produktong kanyang natuklasan. Kaya wag na po kayong magdalawang isip. Magpunta po tayo sa Doc Alternativo para sa ating karamdaman. Huwag na nating alagaan ang sakit na ating dinadala. Naku, napakaganda po ng trip namin. Sinasabi ko nga sa mga kasamahan ko na maiwan na ako dito sa Davao kasi masarap pala dito sa Davao. Maganda ang pakikitungo ng mga tao, para kang special dito. At salamat po sa inyong lahat sa mainit ninyong pagtanggap dito sa amin sa Davao. Maraming talagang salamat. Totoo naman po pala talaga yung mga ni Doc Ed dito. Ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko at papasalamat ako sa Diyos. Isa ako sa pinagpala ng Diyos dahil mismong bahay ng Doc Alternativo, si Doc Ed, ay napasok ko yung bahay niya. Mainit ang pagtanggap niya po sa amin. Marami pong salamat sa walang yung sawang tangkilik sa amin dito. Marami po. Uuwi ako sa Maynila, nadala ko ang magandang experience ko po dito sa Davao. Ako po si Angelina Reyes, 46 years old na po ako, taga Binondo, Manila po.